Buksan po natin sa Psalms chapter 18. Psalms chapter 18. Sa verse 31 and 32. Psalms 18 verse 31 and 32. For who is God? Save the Lord. Or who is a rock? Save our God. It is God that girded me with strength and maketh my way perfect. Manalangin tayo. O Diyos aming Ama, ang iyong salita, ang nagbibigay ng lakas at buhay, at sa pamamagitan ng iyong salita, hayaan mong sa tulong ng iyong Espiritu, maunawa namin ang katotohanan at maipamuhay namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Para lahat ay nagsabi ng Amen. So, ang titulo na aking inilagay, Get Excited About Tomorrow. Get excited about tomorrow. Alam mo, kapag nawala sa tao ang excitement, siya po ay magiging malungkutin, bugnutin, at maramdamin. Ulitin ko po. Kapag nawala ang excitement sa isang tao, siya ay magiging bugnutin, ano pa? Maramdamin, at idagdag pa natin ng isang magagalitin. Kaya, alisin po natin ang mga dapat na mawala sa ating isipan. Get excited. Sabihin mo nga, I am excited. So, get excited about tomorrow. Magi ka pong laging masigla. Paggising pa lang sa umaga, initiate na ikaw ay maging masigla. Ang iyong kinabukasan ay hawak mo. Sapagkat ang lahat ay nagsisimula sa pagpapasya. Yan ilang bagay ang nais kong inyong maunawaan. Lessons from yesterday. Pangalawa, bright outlook for the future. And then ang pangatlo, living wisely every day. Kailangan po ang consistency sa pamumuhay ng matalino. Hindi manggagaling kanino man ang tulong. At walang makatutulong sa sino man sa atin sapagkat hindi nila alam kung ano ang personal na balak ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan ikaw ang makatuklas kung ano yung personal na pagkatawag sa iyo ng Diyos. Ilang bagay ang nais ko pong inyong matutunan about skill. You cannot receive skill by praying. Skill is what you are doing every day. Skillfulness, galing po yun sa pagsasagawa at pagsasabuhay. Talent is only beneficial if you are using it. Ang talento po ay mapapakinabangan lamang kapag ito ay iyong ginagamit.
At paano mo makikita ang talento mo? Ano ba yung gustong-gusto mong ginagawa? Halimbawa, meron pong mahusay sa cooking. Basta bigyan mo lang yan ng lutuan at iluluto, nakakaisip agad yan ng kanyang lulutuin. Ang may talento sa pagluluto, ang sabi ng isang kaibigan ko, basta natikman ko, pastor, magluluto ako nung ganong putahe at mas masarap pa doon. Bakit? Dahil may talento siya sa pagluluto. Kaya nga, unawain mong mabuti, ikaw ay may talento at ang talento ay madidiscover mo sa pamamagitan ng ano ba yung gusto mong maligayang iyong ginagawa. Ang buhay po'y nakakapagod kapag wala ka dun sa sentro ng buhay na dapat na iyong isinasagawa. Laging tatandaan po natin na ikaw at ako ay kailangang maging matalino. So, skill, talents, values. Ang values po ay yung mahalaga sa iyo. So, kung mahalaga sa iyo ang Diyos, mataas po ang iyong values. So, values, yun pong iyong gustong-gustong laging ginagawa at pinahahalagahan. Kung gusto mo na maging matatag at matibay ang pamilya mo, yun ang iyong values. Nagpapahalaga ka sa iyong pamilya. So, ang pangapat na ibig kong malaman ninyo ngayong umagang ito ay about your destiny. Your destiny is what you have discovered na gustong gawin ng Diyos sa'yo. Ano ba yung natuklasan mo na ibig ng Diyos na iyong ginagawa? Yun po yung iyong destiny. Kaya kailangang malaman mo ito sapagkat ang daigdig po, alala ko ang sabi ng ama ni Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom ay isang heroine sa panahon ng Second World War. At ang laging ginagawa niya ay malapit siya sa kanyang ama. At ang ama niya ay laging nagpapayo sa kanya. At may tanong siya isang araw at ang sabi niya, how shall I receive faith and increase it in my life? So, paano ko tatanggapin ang pananalig at paano ito magiging malago sa aking buhay? At ang sabi ng kanyang ama, hindi niya nakalimutan yan, and through the ordeals na dinaanan niya, siya ay nasa concentration camp ng mga Nazis. Pero siya po ay hindi nadaig nung kulungan. Kahit po siya ay asthmatic, hindi siya nadaig nung napakahirap na kalagayan doon sa kulungan, nagipo siyang hamon sa mga preso. At hindi niya makalimutan ang sabi ng kanyang ama. Ang sabi ng kanyang ama, faith is like this. Do you remember when I always told you to buy something from the marketplace? While you are playing, I do not give you the money because it might be lost. But when you are about to go to the market, I give you the money. At yun po ay tumimo sa bata at murang isipan ni Corrie ten Boom na ang pananalig ay nasa sa buhay lamang niya kapag kailangan na niya ito. Amen po ba? So ang pananalig po ay kasangkapat gamit sa mga panahon na imposible, sa mga panahon na mapanganib. Faith is always there. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti. Balikan natin ang buong 2010. Ano yung mga panahon sa 2010
na ikaw ay nagkaroon ng pagkabigo. Ikaw ay nagkaroon ng pagsuko. Pagkakataon na ikaw ay pagod na, at parang ayaw mo nang magpatuloy sa iyong pananampalataya. Lessons of yesterdays. Mga aral na natutunan natin sa nakaraan. Kailangan alam mo kung bakit ikaw ay nabubuhay. At kailangan alam mo ang layunin kung bakit ikaw ay buhay. Dalawang malapit sa aking puso na aking mahal sa buhay, pinsan at bayaw. At ang sabi ng aking pinsan, dahil siya ay despondent na nung kami magkita last month. Dahil for 27 years, siya ay nag-alaga ng kanyang asawa na nasa isang hospital for 27 years sa Amerika. At hindi niya maunawaan kung paano mabubuhay. Accountant siya sa Amerika at hindi niya alam kung paano mabubuhay. At basta siya ay nabuhay kahit ganun ang kalagayan ng kanyang asawa. At siya ay napalapit sa Diyos. At hindi niya maunawaan kung paano i-cope up ang ganung uri ng buhay. At meron silang 4 na anak. At nung kami magkita, siya ay maligaya at masaya. Dahil isang araw, ito ang kanyang patutuo, siya ay inilagay ng Diyos sa kanyang isipan ako. Dahil kami ay magkababata. At iniisip niya kung paano at saan ako pwede niyang makausap. At may nagsabi sa kanya na isa pa ring pinsan namin na puntahan mo sa website. At mula po noon, yung kanyang mga katanungan, imagine 27 years na convalescent yung kanyang asawa at nasa hospital lang. 4 ang kanyang anak at siya ang naging tatay at nanay. At naunawaan niya kung ano ang layunin dun sa kanyang krisis na yon. Tumawag siya nitong nakaraang Pasko at ang sabi niya, ibang-iba na ang pananaw ko sa buhay ngayon. Sabi niya sa akin, Cousin, my perspective in life is different now. At nagdi-desire siya na siya ay maglingkod na rin sa Diyos. At ang bayaw ko tumawag kagabi ganun din at ang sabi niya, magre-retiro na siya at ibig niya na katulad ko raw ay maglingkod na rin siya sa Diyos. Sapagkat nakita nila ang kaibahan ng ikaw ay maalab sa Diyos. Laging tatandaan mo po na ang pagtatagumpay sa buhay ay ang pag-unlad ng pag-alab natin sa Diyos. Dahil kung hindi po, huwag mong kalilimutan na ang buhay po ay mahirap isabuhay. Life is hard. Ayoko pong kayo ay mag-akala na madaling mabuhay. Mahirap pong mabuhay kung walang Diyos. Kaya po marami ang maligaya dahil may pera pa. Pero laging tatandaan mo po may pagsubok sapagkat huhubugin ng Diyos ang bawat tao o huhubugin ng Diyos ang bawat tao upang ang paglikha niya dun sa tao ay mangyari. Kaya inilagay ang pananalig ay upang ang tao ay matuto. Nasa reunion kami ng aming fraternity. At ang sabi ko doon sa retired Brigadier General na Brad ko, sabi